Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng General Mariano Alvarez sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng General Mariano Alvarez. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 82 kabanata, ang talata po ay 2. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Dapat na ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Dapat na ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapasalamat na sa taong 2026. Ikaw ang patuloy na sumasama, nangunguna at nagkakaloob ng katagumpayan sa iyong mga anak at ang amin pong pananampalataya sa inyong pagsama sa amin ang magaganap ay ang inyong dakilang kalooban. Ama, dulog namin sa iyo ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalanan. Dasal namin ang paglilinis, ang pagpawi sa lahat naming karumihan at ang aming panalangin, Lord God, linisin kami ng banal na dugo ng aming manlulubos. Habang idinudulog din namin sa iyo ang bayan ng General Mariano Alvarez sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa General Mariano Alvarez nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng General Mariano Alvarez. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, ikaw po ang nagkaloob ng katugunan at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, naganap na ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 39 na kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 10. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat ng bahay na ito, ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na nagkakaloob ng katotohanan patungkol doon sa tinataglay na puso ng ating Jose. Ano po? Na yung kanyang pagtanggi doon sa araw-araw na pagpapansin, araw-araw na pangungulit nung kabiyak nung kanyang amo. Alam niyo po, ako po ay isang lalaki at hindi po ako sigurado kung meron po akong ganitong katatag na kakayahan na tumanggi sa tukso. Ano po, hindi po ako naku Diyos ko, hindi ko ho kayang magkunwari. Pero alam ko po yung hatid na kahinaan para sa mga lalaki ng babae pa ang nanunukso. Ano po? Na ito nga yung kasabihan sa Tagalog na, kapag palay na ang lumalapit sa manok, paano patatanggi yung manok? Ano po? Pero sa katotohanan ng salita ng Diyos, tinaglay ni Jose yung katapangan, tinaglay ni Jose yung kakayahan na tanggihan yung pandaraya ng kaaway. At saan po ito nanggaling? Sa katotohanang si Jose ay nagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Ano po yung sabi ni Jose? Ano po? Araw-araw, ganun yung ginagawa sa kanya nung kabiyak nung kanyang amo, no? Ang sabi ni Jose, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamanas niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa." Maliwanag sa kanyang kaisipan na ang tanging ipinagkatiwala sa kanya ay ang mga bagay sa bahay, hindi ang kabiyak ng kanyang amo. Ano po? Kaya ang sabi niya, hindi ko magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Bakit ikaw, Bernie? Sabi mo hindi mo kayang tanggihan. Siyempre ho, ako ay nagiging totoo lang mga kapatid dahil kahit na ako po ang kaisipan ko, kahit na gaano katuwid ang isang tao, pero kung ikaw ay nilalapitan ng kasalanan at ng kasamaan at hindi ka lalayo, paano po natin iisipin, aasahan na lalayo si Jose? Siya ang tagapamahala ng buong tahanan. Ano po? Paano siya aalis doon? Ano, magre-resign na lang siya? Sana kung trabahante siya na katulad po sa pangkasalukuyang kalagayan na puwedeng mag-resign, alipin po siya. Ano po? At hindi ka puwedeng magsabi sa amo mo nung kapanahunan niya na, "I resign." Naku, hindi po tatanggapin ang resignation mo. Pero alam niyo po, sa kabutihan, kapangyarihan at pagpapala ng Panginoon, sabi niya, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Anong kaisipan mayroon si Jose? Mga kapatid, ako po'y nananalig na itong 2026, nais ng Panginoon na ang kaisipan at ang puso na mayroon ang kanyang lingkod na si Jose ang siyang ating taglayin. Isang puso, isang kaisipan na hindi magagawang magtaksil at magkasala sa Panginoong Diyos.
At hindi mo po yan basta-basta magagawa. Alam niyo po, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, umamin na nga po ako sa inyo, hindi ba, na ako po hindi sigurado kung ako'y makakahindi. So, ang sinasabi lang nangangailangan yung kakayahan, yung taglay ni Jose na paglilingkod sa Panginoon. Nangangailangan ng pagtitiwala. So, yun po dapat nating taglayin yung kaisipan na yun, no? Na paano tayo magkakaroon ng ganong klaseng kaisipan na mayroon si Jose? Kailangan natin na taglayin yung pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bernie, wala namang sinabi diyan sa binasa mo na araw-araw na nakikipag-ugnayan. Malamang po. Pero sa kaisipan na tinaglay ni Jose, yung kanyang tugon dun sa asawa nung kanyang amo, ano po, sabi niya, hindi ko magagawa yung ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Isipin niyo po, kung walang tinataglay si Jose na pag-iisip, na pagkalinga, na pagganap ng kalooban ng ating Diyos na buhay para sa ating Panginoon, hindi niya po ito masasabi. Hindi niya po ito magagawa. Pero sa kadahilanan na siya ay mayroong buong puso na pagkilala at pagtitiwala sa Panginoon. Hindi po binaliwala ng Panginoon. Ano po? Sinamahan at tinulungan ng Diyos ang kanyang lingkod. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap sa kanya. Araw-araw. Ito po, hindi natin alam kung gaano katagal, no? Pero araw-araw ba naman? Ako po iniisip ko, kung ito pong babaeng ito, kabiyak ng isa sa mataas na tungkulin na government official ng Egypto, hindi naman po siguro kukuha yung government official ng pangit na asawa. Most likely, talagang napakaganda. No? Baka masasabi pa nating, di ba po, yung itsura. Pero, alam niyo mga kapatid, makikita natin dito na baliwala ang panlabas na kaanyuan para sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi madadala ng tukso ang mga taong laging nakikipag-ugnay sa Diyos. Ito po para sa 2026. Ako po'y nananalig, ito yung nais ng Panginoon na ating patuloy na taglayin, na magkaroon tayo ng kakayahan upang tunay na maisakatuparan ng kalooban ng Panginoon. Ano po? Aba, hindi po simple ang gawaing ito. Hindi po basta-basta. Pero, tandaan natin mga kapatid na sa Diyos, walang imposible. May pangangailangan na taglayin ang karakter na ito sa pamamagitan ng araw na araw. Araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Araw-araw na pagbabalik sa kanyang salita. Araw-araw na pakikinig sa kanyang katotohanan. Hindi po ito madali.
Pero alam nyo, ang isang bagay na makakasanayan mo, mahirap nang hindi mo magawa. Kaya ako po ang aking panawagan para sa bawat isa. Aba, huwag tayong pumayag na hindi tayo masanay sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. At ito po ay posible kung tayo ay araw-araw na magbibigay ng panahon na makaniig ang ating Diyos na buhay. At ito po, alam nyo, habang ako po ay nangungusap sa inyo, ang Panginoon ay nagsasabi sa aking kaisipan na mabubuksan yung ating kaunawaan sa mga bagay na espiritual. Yung mga bagay na baliwala sa atin nung una, pero sa pagtagal ng ating pagkakaunawa sa kalooban ng Diyos, mababatid natin na, hindi pala basta-basta ito. Hindi pala walang kwenta ito. At ako po'y naniniwala na sa ating pagtanggap, paghawak sa katotohanan ng Panginoon, mamamangha tayo kung paanong ihahatid tayo nito sa katugunan at kakumpletuhan ng kalooban ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, ang paglakad sa nais ng Panginoon ay hindi ayon sa sinasabi ng ating kalooban, ng ating sariling pakiramdam. Higit sa lahat, paglakad sa kalooban ng Diyos ay ayon sa katotohanang itinakda at itinalaga ng Espiritu ng Diyos. Kaya't may pangangailangan nung kasanayan na lumakad sa Espiritu. At yan po ang gagawin ng Panginoon. Ako po'y naniniwala, sinisimula na yan ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. May mga kaunawaan na ginagawa ang Panginoon, ibinubukas ang Panginoon sa inyong kalooban at tunay, tataglayin nyo na ang paglakad sa Espiritu. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na tumanggap ng pangunawa sa mga bagay na espiritual. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad dun sa mga pagkakataon na nabaliwala namin ang iyong mga panawagan sa amin sapagkat iniukol namin yung aming mga sarili sa paglakad sa sarili naming kagustuhan. At sa oras na ito, Ama, hayaan mong itakda, italaga, at tanggapin namin ang kakumpletuhan ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. At Lord, katulad po ng naganap kay Jose ang aming panalangin, magkaroon kami ng araw-araw na pakikipagniig sa iyo. Hayaan mong maitakda sa aming mga buhay na kami magkaroon ng panahon na makinig sa iyo, umisan sa iyong piling, at tunay na tanggapin ang katotohanan ng iyong salita. Maging dahilan ito, Panginoon, kung bakit kami ay magkakaroon ng kaunawaan sa mga bagay na espiritual. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin, Panginoon, na kami lalakad sa katotohanan ng Espiritu. Magiging dahilan nito kung bakit magiging batid namin ang iyong kalooban at nais. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng General Mariano Alvarez. Ang aming panalangin ng lahat ng katawan, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng General Mariano Alvarez ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba. Hayaan mong dumaloy, Amang Diyos, ang pag-ibig at ang pagkakaisa na siyang maging dahilan
na makita ng Santong Espiritu ang ugat sa pagtatatag ng altar ng aming manunong sa bayan ng General Mariano Alvarez. Maging dahilan ito upang dumaloy ang Espiritu ng kapangyarihan. We declare the fire of revival to consume the whole city in Jesus. Mangyari po, Panginoon, na dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan upang ihatid sa pagkakilala sa iyo ang buong General Mariano Alvarez. And we declare the fire of revival na dumaloy din sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Mapangyari ang iyong himala ng kaunlaran na dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming mga training agencies, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa paghatid sa kaunawaan ng mga manggagawa. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong purposes sa mga misyonero namin sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw pong magkaloob ng kakayahan na matupad ang iyong naisin. Gayun din sa aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila sumaksi ayon sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan. As we also pray, Panginoon, hallelujah, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At Lord, walang husgado ang makapipigil sa paghahatid mo ng katotohanan at katwiran sa aming bayan. As we also declare the fulfillment of your purposes sa aming bansa. Dasal din namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ang aming panalangin ng apoy ng revival ang maranasan ng mga bansang ito sa pagbisita ng iyong lingkod. Dumaloy ang iyong kapangyarihan at mapangyari ang iyong dakilang kalooban as we declare the fulfillment of your purposes sa mga bayang ito at sa pangalan ni Jesus, tunay na mangyari ang iyong naisin. We also pray the same sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Pilusan mo ng may kapangyarihan ang China, ang Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fire of revival as we speak peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and land with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you.
And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.